Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang kwentong susubok sa tibay ng puso at tatagos sa inyong kaluluwa. Sabi nila, ang pinakamabigat na pasanin ay ang mga alaala ng kahapon na hindi na natin mababalikan. Ngunit paano kung sa gitna ng pinakamadilim na kabanata ng iyong buhay, may isang sinag ng pag-asa na sisibol mula sa abo ng pighati? Paano kung ang taong dapat sana'y maging buhay na paalala ng iyong nawala ay siya palang magiging kanlungan para sa iyong bukas? Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang kwento ni Diwa at Amihan sa Tunisongi, Kanlungan ng Mga Tala. 6 na buwan. Para sa iba, iyon ay kalahating taon lamang. Isang iglap sa walang hanggang pag-ikot ng mundo. Ngunit para kay Diwa Alcantara, ang 6 na buwan na yon ay isang kawalang hanggan ng katahimikan. Isang walang katapusang gabi na lumamon sa lahat ng kulay at tunog sa loob ng bahay na dati puno ng buhay at tawanan. Ang bahay na ito, na dating pugad ng kanyang mga pangarap, kasama ang yumaong asawa at naging palasyo ng kaligayahan, para sa kaisa-isa nilang anak na si Sinag, ay isa na lamang malamig na musoleo. Isang bantayog ng mga alaala. Nakaupo si Diwa sa gilid ng kama sa loob ng kwarto ni Sinag. Hindi niya binuksan ang ilaw. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng bintana, dala ng papaglubog na araw sa ilog huni. Mahina at maputla, halos walang lakas na abutin ang mga sulok ng silid. Gaya niya. Hinaplos niya ang punda ng unan na katabi niya. Nananatili pa rin doon ang bahagyang amoy ng shampoo na paborito ni Sinag, isang halimuyak ng sampagita at matamis na ngiti. Ipinikit ni Diwa ang kanyang mga mata. Hinahayaang dalhin siya ng amoy na yon, pabalik sa nakaraan. Nakikita pa niya ang anak na naglalakad palabas ng banyo, nakatapis ng tuwalya sa buhok. Ang mukha ay maningning na parang isang bituin. "Nay, ang bango, di ba?" sasabihin nito. At iikot na parang isang prinsesa. Ngayon, ang naiwan na lang ay ang multo ng halimuyak na yon. Paunti-unting naglalaho sa bawat araw na lumilipas. Idinapo niya ang kanyang tingin sa ibabaw ng tokador. Naroon pa rin ang mga gamit ni Sinag, ang kanyang mga suklay, ang botelya ng pabango na hindi na nabawasan, at ang isang litrato nila ni Amihan nung araw ng kasal nila. 2 taon pa lang ang nakalipas mula noon. 2 taon kung kailan buo pa ang kanilang mundo. Sa litrato, abot langit ang nangiti ni Sinag habang nakakapit sa braso ng kanyang asawa. Si Amihan, ang binatang yon na may mga matang kasing lalim ng gabi, ngunit kasing liwanag ng bukang liwayway kapag ngumingiti. Isang pamilyar na tunog mula sa labas ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ang ugong ng motorsiklo ni Amihan. Oras na naman. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang gusot sa kanyang duster at lumabas ng silid. Isinara niya ang pinto nang walang kaluskos, na para bang natatakot na magising ang isang natutulog na anghel sa loob. Naabutan niya si Amihan sa kusina. Hinuuhubad ang kanyang security guard uniform. Sa loob ng 6 na buwan, hindi ito umalis. Sa kabila ng pagpipilit ng ibang kamag-anak, nanatili ito sa bahay na ito. "Hindi ko po kayo pwedeng iwan, Nay. Wala na si Sinag. Tayo na lang ang magkasama dito." Iyon ang palagi niyang sinasabi. "Kumain ka na ba, Han?" tanong ni Diwa. Ang boses ay halos pabulong. Umiling si Amihan at itinaas ang isang maliit na plastic bag. "Nag-uwi po ako ng lugaw, Nay, yung paborito ni Sinag sa kanto." Tumangulang si Diwa. Lugaw. Ang pagkain na laging hinahanap ni Sinag kapag masama ang pakiramdam o kapag umuulan. Isa na namang ritual, isa na namang paraan upang buhay ng isang alaala. Nagsandok si Amihan sa 2 mangkok. Umupo sila sa tapat ng isa't isa sa maliit na mesa.
Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng kanilang mga kutsara na tumatama sa gilid ng mangkok. Walang nagsasalita. Hindi na kailangan. Ang kanilang katahimikan ay isang lengguwahe na sila lang ang nakakaintindi. Isang wikang binuo ng parehong pighati. Pinagmasdan ni Diwa ang kanyang manugang. Payat ito ngayon, mas payat kaysa dati. May mga namumuong guhit na ng pagod at lungkot sa ilalim ng mga mata nito. Ngunit sa kabila niyon, naroon pa rin ang determinasyon, ang responsibilidad. Isang bagay na ipinagpapasalamat niya sa Diyos. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, hindi siya tuluyang pinabayaan. Natapos silang kumain ng muli. Sa parehong katahimikan, si Amihan na ang nagligpit ng kanilang pinagkainan. Habang naghuhugas ito ng plato, isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang bumasag sa kanilang kapayapaan. Nagkatinginan sila. Bihira silang magkaroon ng bisita. Ang mga kaibigan at kapitbahay ay unti-unti nang huminto sa pagdalaw. Marahil ay hindi na alam kung ano ang sasabihin. Binuksan ni Diwa ang pinto. "Bea," sabi niya sa malamig na tono. Ang kanyang hipag na si Beatrice Salcedo, nakatatandang kapatid ng kanyang yumaong asawa, ay nakatayo roon, nakapameywang, ang mga matay mapanuri mula ulo hanggang paa. "Magandang gabi, Diwa. Hindi ka man lang ba mag-aabalang magsuklay?" Bungad nito, bago pumasok sa loob ng walang paanyaya. "Anong kailangan mo?" tanong ni Diwa. Dire-diretso si Beatrice sa sala at umupo na parang reyna. "Nabalitaan ko lang sa palengke kanina. May mga nagtatanong na raw, bakit daw hanggang ngayon ay dito pa rin nakatira ang manugang mo?" Lumabas si Amihan mula sa kusina. Pinupunasan ang kanyang mga kamay sa isang basahan. "Magandang gabi po, Tia Bea." Hindi siya pinansin ni Beatrice. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Diwa. "Hindi maganda tingnan, Diwa. Lalaki yan. Babae ka. Kahit pabiyenan ka niya, iba pa rin ang iisipin ng mga tao. Para na rin sa ikabubuti ninyo, Han," sabi nito. Sa wakas ay nilingon si Amihan. "Siguro ay panahon na para humanap ka ng sarili mong mauuwian." Nakita ni Diwa ang pagtiim ng panga ni Amihan. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Para kay Amihan, ang bahay na ito, ang huling koneksyon niya kay Sinag. Ang paalisin siya ay parang pagputol sa huling hibla ng kanilang pinagsamahan. Akmang magsasalita si Diwa para ipagtanggol ang binata. Ngunit naunahan siya nito. "Tia," nagsalita si Amihan. "Ang boses ay niyo mo ay kalmado, ngunit may bigat. Ang bahay na ito, ang bahay ng asawa ko. At ang nanay niya, nanay ko na rin. Saan niyo po gustong pumunta ako? Sa isang lugar kung saan wala akong kasama, kundi ang lungkot. Hindi ko po iiwan si Nanay Diwa, lalo na ngayon." Natigilan si Beatrice. Tila hindi niya inaasahan ang ganoong katatagan mula sa binatang karaniwan, ay tahimik lang. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 6 na buwan, nakaramdam si Diwa ng isang bagay maliban sa pighati. Isang kislap ng init. Isang pakiramdam na may nagtatanggol sa kanya. Sa kanya at sa munting mundong sinisikap nilang buuin mula sa mga durog na piraso ng kanilang puso. Hindi na nakakibo si Beatrice. Tumayo ito, inayos ang mamahaling bestida. "Bahala kayo. Basta't nagbabala na ako sa inyo," sabi nito bago nagmamartsyang lumabas ng bahay. Nang magsara ang pinto, ang katahimikan na bumalik ay iba na. Hindi na ito kasing bigat ng dati. "Salamat, Han," pabulong na sabi ni Diwa. Isang tipid na ngiti lang ang isinukli ni Amihan bago ito nagpaalam na magpapahinga na sa kanyang silid. Ang dating guest room. Naiwan si Diwa sa sala. Pinakiramdaman niya ang init na dulot ng mga salita ni Amihan. Isang munting kalasag laban sa nanunuot na lamig ng pag-iisa. Nang gabing iyon, habang naglalakad siya pabalik sa kanyang silid, napahinto siya sa tapat ng pinto ng kwarto ni Amihan. Bahagya itong nakaawang. Mula sa loob,
may narinig siyang isang tunog na nagpadurog sa kanyang puso. Isang mahinang hikbi, isang pigil na pag-iyak. At pagkatapos, isang pangalan ang binanggit sa gitna ng mga luha. Isang pangalan na sabay nilang dinadala na parang krus sa kanilang mga balikat. Sinag ko, patawarin mo ako. Napahawak si Diwa sa kanyang dibdib. Ang binatang nagpakita ng katatagan kanina, ang binatang tumayong pader para sa kanya, ay umiiyak na parang isang batang nawawala sa dilim. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Diwa ng buong buo. Hindi lang siya ang nawalan, hindi lang siya ang nakakaramdam ng sakit. Pareho sila. Pareho silang mga kaluluwang naliligaw sa iisang bahay na walang ng ilaw. Ang hardin sa likod bahay ang naging kanlungan ni Amihan. Dito, sa maliit na piraso ng lupang ito na pinaglaanan nila ni Sinag ng pawis, pangarap at pagmamahal, ay pansamantala siyang nakakatakas. Sa bawat pagbunot niya ng damo, sa bawat pagdilig sa mga halaman, nararamdaman niyang kasama niya pa rin ito. Ang lupa, ang mga bulaklak, ang amoy ng umaga. Lahat sila ay mga saksi sa kanilang pag-iibigan. Maaga siyang nagising ngayong Sabado. Hindi niya hinintay ang sikat ng araw. Ang mga alaalang bumangungot sa kanya kagabi. Ang pag-iyak niya sa dilim, ang kahihiyan na baka narinig siya ni Nanay Diwa, ay nagtulak sa kanya palabas. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay gamit ang kanyang mga kamay. Kailangan niyang pagpawisan ang bigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Sinimulan niyang linisin ang paligid ng mga paso. Naroon pa rin ang mga rosas na alaga ni Diwa, ngunit ang karamihan sa mga halaman ay mga itinanim nilang mag-asawa. Mayroong gumamela, santan, at sa isang sulok, ang natutuyot na mga tangkay ng paborito ni Sinag, ang mga sunflower. Napahinto siya sa tapat ng mga ito. Naalala niya ang araw na itinanim nila ang mga buto. Dapat laging nakaharap sa araw, mahal, sabi ni Sinag habang maingat na inilalagay ang buto sa lupa. Para kahit malungkot ang araw, hahanapin at hahanapin pa rin nila ang liwanag. Parang tayo. Ngumiti si Amihan ng mapait. Nasaan ang liwanag ngayon? Bakit ang mga sunflower na ito, na dapat ay simbolo ng pag-asa, ay yumuko at nalanta, na parang sumusuko na rin sa kadiliman? Dumukot siya sa maliit na baul kung saan nila itinatago ang kanilang mga gamit sa hardin. Sa ilalim ng mga pala at guwantes, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nahahawakan. Isang maliit na notebook na may pabalat na gawa sa tuyong dahon. Ang kanilang gardening journal. Nanginginig ang mga kamay niya nang buksan niya ito. Ang sulat kamay ni Sinag, pamilyar at masigla, ang sumalubong sa kanya. Unang araw, ang simula ng aming paraiso. Nagtanim kami ni Han ng mga buto ng sunflower. Sabi niya, para raw laging maliwanag ang umaga ko. Mahal na mahal ko talaga ang lalaking ito. Napapikit si Amihan. Ang sakit. Ang sakit na dulot ng alaala ay mas matalas pa sa anumang tinik. Nagpatuloy siya sa paglipat ng mga pahina. Naroon ang mga drawing ni Sinag ng mga bulaklak, mga tala, kung kailan dapat magdilig, at mga masasayang komento tungkol sa kanilang mga halaman. Ika-4 na linggo. Sumibol na ang unang sunflower namin. Ang saya-saya ko. Niyakap ako ni Han ng mahigpit. Pakiramdam ko, kasama ng bulaklak na ito, ay sabay na ring namumukadkad ang pamilya natin. Iyon ang linggo, kung kailan nila nalaman na buntis siya sa una nilang dapat sanay magiging anak. Ang anghel, na hindi man lang nila nayakap. Isinara niya ang journal. Sobra na, hindi na niya kaya. Ang bawat salita ay isang patalim na humihiwa sa kanyang puso. Inilagay niya ito sa gilid at muling hinarap ang mga damo ng may higit na puwersa na para bang ang mga iyon ang may kasalanan sa lahat. Han. Napalingon siya. Nakatayo si Nanay Diwa sa may pintuan ng kusina. May daladalang 2 tasa ng kape. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit bakas sa mga mata nito ang pag-aalala. Nag-agahan ka na ba?
Tanong nito. Umiling siya. Hindi pa po ako nagugutom, Nay. Lumapit ito at iniabot sa kanya ang isang tasa. Kahit kape man lang, baka manlamig ang tiyan mo. Tinanggap niya ito. Salamat po. Katahimikan. Muli. Ngunit gaya ng dati, hindi ito isang nakakailang na katahimikan. Tumabi ito sa kanya. Nakatingin din sa mga nalantang sunflower. Paborito niya yan. Basag ni Diwa sa katahimikan. Nung bata pa siya, lagi siyang nagdodrawing ng malaking araw na may mga talulot. Sabi niya, iyon daw ang pinakamagandang bulaklak sa mundo. Kaya po namin itinanim, sagot ni Amihan. Para raw po kahit nasa trabaho ako, may araw pa rin siyang nakikita. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Diwa. Agad niya itong pinunasan. Gusto mo bang subukan nating magtanim ulit? Nag-angat ng tingin si Amihan. Nagulat siya sa mungkahi nito. Ang muling pagtatanim ay parang pag-amin na kailangan nilang magsimula ulit. Na kailangan nilang humanap ng bagong liwanag. Tumango siya. Sige po. Kumuha si Diwa ng mga bagong buto mula sa isang supot sa loob ng bahay. Lumuhod silang dalawa sa lupa. Magkatabi. Inalis nila ang mga tuyong tangkay. Binungkal ang lupa. Sa kanilang paggawa, ang kanilang mga kamay ay nagkakasalubong paminsan-minsan. Walang nagsasalita. Ngunit ang kanilang mga kilos ay nagkakaisa. Isang ritual ng pagluluksa at pag-asang magkasama. Nang mailagay na nila ang mga buto at matabunan ng lupa, hindi na napigilan ni Amihan ang sarili. Nay, patawad po, sabi niya. Ang boses ay basag. Para saan, anak? Dahil wala ako roon. Pagpapatuloy niya, ang mga salita ay nag-uunahan sa paglabas. Dahil hindi ko siya naprotektahan. Trabaho ko pong maging security guard, ang magbantay. Pero ang sarili kong asawa, pinabayaan ko. Kung sana lang sinamahan ko siya nung araw na yon. Naramdaman niya ang pagbigat ng hangin. Ang bigat ng paano kung. Naramdaman niya ang isang mainit na palad sa kanyang balikat. Ang kamay ni Diwa. Marahan, ngunit matatag. Huwag mong sabihin yan, Han, sabi nito. Ang boses ay puno ng awtoridad ng isang ina. Aksidente ang nangyari. Walang may gusto. At lalong hindi mo ito kasalanan. Alam kong kung nasaan man si Sinag ngayon, ayaw niyang sinisisi mo ang sarili mo. Ang gusto niya ay magpatuloy ka sa buhay. Ang pagdampi ng kamay nito, ang init na dumaloy mula roon, ay isang bagay na hindi naramdaman ni Amihan sa loob ng 6 na buwan. Isang pisikal na pag-alo, isang paalala na hindi siya nag-iisa sa mundo. Napatingin siya rito at sa mga mata ng kanyang biyenan. Nakita niya hindi ang paghatol, kundi ang pag-unawa. Isang pag-unawang pareho sila ng pinagdadaanan. Nahihiya, bahagya siyang umusog. Naguguluhan sa naramdaman. Isang kislap ng ginhawa na may kasamang kakaibang kaba. Tumayo na sila at nagpagpag ng lupa sa kanilang mga damit. Nang biglang magring ang cellphone na ni Amihan mula sa kanyang bulsa. Isang numerong hindi rehistrado. Hello? Sagot niya. Si Sir Amihan po ba ito? Asawa po ni Ma'am Sinag. Tanong ng isang babaeng boses sa kabilang linya. Ako nga. Sino to? Ako po si Jen, sir. Dati pong katrabaho ni Sinag sa opisina. Pasensya na po sa abala. May gusto lang po sana akong itanong. Ano yon? Nag-atubili ang babae sa kabilang linya. Kasi po, bago mangyari yung aksidente, napapansin po naming lahat na kakaiba siya. Lagi po siyang malungkot, tahimik. Hindi po siya yung Sinag na masayahin na kilala namin. May problema po ba siya noon, sir? May nangyari po ba? Natigilan si Amihan. Malungkot, tahimik. Ang Sinag na kilala niya ay palaging nakangiti. Palaging puno ng buhay. Wala naman. Sagot niya, kahit hindi siya sigurado.
Ganoon pa rin naman siya sa bahay. Ah, ganun po ba? Sige po sir, baka guni-guni lang namin. Pasensya na po ulit. Binaba ng babae ang tawag. Naiwan si amihan na nakatayo. Hawak ang cellphone. Ang isip ay gulong-gulo. Ang mga salita ni Jen ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Kakaiba siya. Lagi po siyang malungkot. Isang bagong binhi ang naitanim sa kanyang isipan. Hindi ito buto ng sunflower. Ito ay ang binhi ng pagdududa. Nagsimula ito sa isang mahinang ambon. Isang malamyos na pagpatak ng tubig na tila ba nakikidalamhati sa katahimikan ng ilughuni. Ngunit pagsapit ng dapit hapon, ang dalamhati ay naging isang sigaw. Ang ambon ay naging isang bagyo. Para kay Diwa, ang bawat dagundong ng kulog ay parang pagkatok sa pinto ng kanyang mga alaala. Ang bawat matalim na guhit ng kidlat na sumisilip sa kanilang bintana ay tila nagliliwanag sa mga sulok ng kanyang puso na pilit niyang itinatago sa dilim. Nasa sala sila ni amihan, pinagmamasdan ang paghampas ng hangin at ulan sa mga puno sa labas. Ang tawag sa telepono na natanggap ni amihan noong isang araw ay nag-iwan ng kakaibang bigat sa pagitan nila. Hindi ito pinag-usapan ni amihan, ngunit nakikita ni Diwa ang anino nito sa mga mata ng binata. Isang anino ng pagkalito at panibagong sakit. At bigla, sa isang iglap, namatay ang lahat. Ang bumbilya sa kanilang kisame ay kumurap ng 2 beses bago tuluyang nilamon ng kadiliman. Brown out. Naku, bulong ni Diwa. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. Sandali lang po, Nay. Mayroon tayong kandila sa kusina, sabi ni amihan. Narinig ni Diwa ang marahang paghakbang nito, ang maingat na pagkapa sa dilim. Ang katahimikang naiwan ay mas nakakabingi kaysa sa ugong ng bagyo sa labas. Sa dilim, ang lahat ng takot ay nagiging mas malaki. Ang lahat ng multo ay nagiging mas totoo. Niyakap ni Diwa ang kanyang sarili. Sinusubukang iwaksi ang lamig na hindi dulot ng panahon. Ilang saglit pa, isang maliit na liwanag ang lumitaw mula sa kusina. Si amihan may dalang nakasinding kandila. Ang anino niya sa pader ay malaki at gumagalaw na parang isang higanting bantay. Inilapag niya ang kandila sa maliit na mesa sa gitna nila. Ang sayaw ng apoy ay nagbigay buhay sa kanilang mga mukha, ngunit nagpalalim din sa mga anino sa kanilang mga mata. Wala na po tayong ibang kandila, sabi ni amihan. Tumango si Diwa. Ayos lang, magkakasya na ito. Umupo sila. Muling nabalot ng katahimikan. Ang tanging ingay ay ang walang tigil na pagbuhos ng ulan at ang paminsan-minsang pag-aspas ng apoy sa kandila. May bote ng lambanog dyan sa aparador, biglang sabi ni Diwa, itinuturo ang isang lumang kabinet. Pamana pa ng tatay mo. Kumuha ka para uminit man lang ang pakiramdam natin. Sumunod si amihan. Kumuha siya ng bote at 2 maliit na baso. Nagsalin siya ng kaunti para sa kanilang 2. Ang amoy ng alak ay matapang, ngunit may dala itong init na kailangan nila sa gabing iyon. Ininom nila ito ng sabay. Naramdaman ni Diwa ang paghaplos ng init sa kanyang lalamunan. Unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Yung tumawag sa'yo nung isang araw, Han. Nagsimula si Diwa. Hindi na makatiis sa katahimikan. May problema ba? Napabuntong hininga si amihan. Tumingin siya sa apoy ng kandila na para bang doon hinahanap ang mga salitang sasabihin. Wala naman po, Nay. Katrabaho lang ni Sinag. Nangungumusta. Sinasabi lang na malungkot daw si Sinag bago. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Malungkot? Pag-uulit ni Diwa. Hindi niya ipinapakita sa akin. Sa akin din po. Mahinang sagot ni amihan. At iyon po ang masakit, na baka meron siyang dinadala na hindi man lang natin nalaman, na hindi man lang natin siya natulungan. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Diwa. Ang pagkakasala, ang walang katapusang tanong na paano kung. Muli,
Bumalik ang bigat. Bumalik ang lamig. Biglang kumulog ng napakalakas. Napasigaw si Diwa at napahawak sa mesa. Ang kidlat na sumunod ay nagliwanag sa buong sala at sa isang segundo, nakita niya ang sariling refleksyon sa salamin ng bintana. Isang babaeng pagod, mag-isa, at puno ng takot. At doon, bumigay na siya. Ang mga luhang matagal na niyang itinatago ay bumuhos na parang ulan sa labas. Humikbi siya. Hindi na sinusubukang itago ang sakit. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay nakipagsabayan sa ugong ng bagyo. "Nay!" Narinig niyang sabi ni Amihan, puno ng pag-aalala. "Natatakot ako, Han," sabi ni Diwa sa pagitan ng mga hikbi. "Natatakot ako sa dilim na ito. Natatakot ako sa bahay na ito. Ang dami kong iniisip. Paano kung tumanda akong mag-isa rito? Paano kung mamatay ako na walang kasama, na walang makakaalam? Matatagpuan na lang nila akong malamig na bangkay dito. Nay, huwag po kayong magsalita ng ganyan." Naramdaman niya ang pag-usog ni Amihan, palapit sa kanya. Pero totoo, sigaw niya, ang boses ay basag na. "Wala na ang asawa ko. Wala na si Sinag. Ikaw, balang araw, aalis ka rin. Hahanap ka ng sarili mong buhay. At maiiwan ako. Mag-isa." Iyon ang pinakabuod ng kanyang takot. Ang ultimong bangungot. Ang pag-iisa. Hindi na nagsalita si Amihan. Sa halip, naramdaman niya ang init ng braso nito sa kanyang likod. Isang yakap. Isang yakap na nag-aatubili sa simula, ngunit humigpit din. Ipinatong ni Amihan ang baba nito sa kanyang balikat. Hinahayaan siyang umiyak. Sa yakap na yon, naramdaman ni Diwa ang lahat. Ang pagod, ang lungkot, ang pangungulila. Naramdaman din niya ang panginginig ng katawan ni Amihan. Umiiyak din ito. Tahimik. Pareho silang mga nasirang kaluluwa, naghahanap ng kanlungan sa gitna ng unos. Hindi niya alam kung gaano sila katagal na magkayakap. Ang alam niya lang, ang yakap ay unti-unting nag-iba. Hindi na ito simpleng paggalo. Naging isang desperadong pagkapit. Isang kahanap ng init ng buhay. Dahan-dahan siyang humiwalay at tumingin sa mukha ni Amihan na inaagusan din ng luha at nababasa ng ulan mula sa tumutulong bubong. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada lang ang layo. Ang liwanag ng kandila ay naglalaro sa kanilang mga mata. Sa mga matang iyon, nakita ni Diwa ang sarili niyang pighati. At sa isang iglap na binali ng katinuan, sa isang sandali ng kahinaan at matinding pangangailangan, nangyari ang hindi dapat mangyari. Dahan-dahang inilapit ni Amihan ang mukha nito. Isang halik. Hindi ito matamis. Hindi ito romantiko. Ito ay marahas at desperado at maalat dahil sa kanilang mga luha. Isang halik na naghahanap hindi ng pag-ibig, kundi ng ginhawa. Isang halik na nagsasabing, "Narito ako. Nararamdaman kita. Hindi ka nag-iisa." Tumugon si Diwa. Sa sandaling iyon, nakalimutan niya ang lahat. Nakalimutan niyang siya ang ina. Nakalimutan niyang ito ang asawa ng kanyang anak. Ang tanging alam niya ay ang init ng labi nito ang pumapawi sa lamig ng kanyang kaluluwa. Ang bagyo sa labas ay nagpatuloy sa kanyang pananalasa. Ngunit sa loob ng maliit na bahay, may isang bagyong mas malakas, mas mapanira, ang katahimikang namayani matapos ang lahat. Kinabukasan, sumikat ang araw na parang walang nangyari. Ang hangin ay payapa. Ang mga ibon ay umaawit. Ngunit sa loob ng bahay, ang hangin ay mabigat at hindi mahinga. Nagising si Diwa sa kanyang silid, mag-isa. Ang bigat ng kanyang nagawa ay parang isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Hindi niya magawang bumangon. Hindi niya kayang harapin ang umaga.
Hindi niya kayang harapin si Amihan. Nang sa wakas, ay nagkaroon siya ng lakas. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Ang bahay ay tahimik. Masyadong tahimik. Walang amihan sa kusina. Walang amihan sa sala. Sa ibabaw ng mesa, kung saan nakatayo ang natunaw na kandila, ay may isang maliit na piraso ng papel. Kinuha ito ni Diwa, sulat kamay ni Amihan. Nay, aalis po muna ako. Kailangan ko lang pong mag-isip. Iyon lang, walang paalam, walang paliwanag. Nabitawan ni Diwa ang papel. Napasandal siya sa pader, ang mga tuhod ay nanghihina. Ang takot na isinigaw niya kagabi sa gitna ng bagyo ay nagkatotoo. Iniwan siya, mag-isa. Mag-isa sa gitna ng mga durog na piraso ng kanilang pagkakamali. Lumipas ang mga linggo na parang mga multo. Walang hugis, walang kulay, walang tunog. Ang pag-alis ni Amihan ay nag-iwan ng isang uri ng katahimikan na mas malalim at mas masakit kaysa sa katahimikang dulot ng pagluluksa. Ito ang katahimikan ng kasalanan, ang kahihiyan. Para kay Diwa, ang bawat araw ay isang parusa. Nagkukulong lamang siya sa bahay. Ang hardin na sinimulan nilang buhayin ni Amihan ay muling nalanta. Ang mga buto ng sunflower ay hindi na sumibol. Paano sila sisibol kung ang lupang pinagtaniman ay nilunod ng ulan ng kasalanan? Pinilit niyang ibalik ang sarili sa dati. Naglilinis siya ng bahay ng walang tigil. Naglalaba. Nagluluto ng mga pagkaing siya lang naman ang kakain. Ngunit habang pinipilit niyang gawing normal ang lahat, isang bagay sa loob niya ang nagsimulang magbago. Isang bagay na hindi niya kontrolado. Nagsimula ito isang umaga. Habang nagwawalis siya sa sala, isang pamilyar na amoy ang biglang umakyat sa kanyang sikmura. Ang amoy ng kapeng barako na itinimpla niya. Mabilis pa sa kidlat, tumakbo siya sa lababo at doon inilabas ang lahat ng laman ng kanyang tiyan. Nanghihina siyang napasandal sa pader habang habol ang hininga. Nakalamigan lang siguro ako, bulong niya sa sarili. Pinipilit paniwalaan ang sariling kasinungalingan. Ngunit naulit ito kinabukasan. At sa susunod na araw, hindi na lang amoy ng kape, minsan amoy ng bawang na ginigisa, minsan kahit ang amoy lang ng sabon na panlaba. Ang kanyang katawan ay tila nagre-rebelde, tila may isinisigaw na isang katotohanang pilit niyang itinatanggi. Ang pagdududa ay isang maliit na binhi na unti-unting nagkakaugat sa kanyang isipan, lumalaki sa bawat araw na lumilipas. Isang gabi, habang nakahiga sa kama, bigla niyang naalala ang huling beses na dinalaw siya ng kanyang buwanang karamdaman. Hindi na niya matandaan. Ang mga araw ay naghalo-halo na sa isang malabong larawan ng pighati. Isang takot na mas malala pa sa takot sa pag-iisa ang nagsimulang kumapit sa kanyang puso. Isang takot na malamig at matalim. Hindi maaari. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi nagsisinungaling. Alam niya ang kailangan niyang gawin, ngunit ang ideya pa lang ay nagpapanginig na sa kanyang mga tuhod. Sa isang maliit na bayang tulad ng Ilog Huni, kung saan ang balita ay mas mabilis pang kumalat kaysa sa hangin, ang pagbili ng isang pregnancy test ay katumbas na ng pag-amin sa buong mundo. Hindi niya iyon kaya. Kinabukasan, gumawa siya ng isang desperadong plano. Maaga siyang gumising, nagsuot ng isang lumang bestida, itinali ang buhok at nagtakip ng malaking alampay sa kanyang ulo at balikat. Sumakay siya ng tricycle papunta sa kabilang bayan, kung saan walang nakakakilala sa kanya. Bawat madaanan niyang tao ay tinitingnan niya ng may kaba. Iniisip na baka may makakilala sa kanya. Ang buong paglalakbay ay isang paglalakad sa ibabaw ng mga karayom. Sa botika, halos hindi niya mailabas ang kanyang boses. Pabulong niyang sinabi sa parmasyutika ang kailangan niya. Hindi niya magawang salubungin ang tingin ng babae. Nang iabot nito ang maliit na kahon, pakiramdam ni Diwa ay isang bomba ang hawak niya.
Itinago niya ito agad sa kanyang bayong at nagmamadaling umalis. Pag-uwi sa bahay, isinara niya ang lahat ng pinto at bintana. Ang bahay na dati niyang kanlungan ay naging isang selda ng kanyang paghihintay. Pumasok siya sa banyo. Ang lamig ng baldosa sa kanyang mga paa ay gumapang paakyat sa kanyang buong katawan. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang kahon. Ang mga letra sa instruksyon ay lumalabo sa kanyang paningin. Sinunod niya ang mga hakbang na parang isang robot. At pagkatapos, ang pinakamahabang 3 minuto ng kanyang buhay, inilapag niya ang maliit na aparato sa gilid ng lababo. Hindi niya ito kayang tingnan. Sa halip, tumitig siya sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na niya kilala. Payat, maputla. Ang mga mata ay malalim at walang buhay, napapalibutan ng itim na bilog ng mga gabing walang tulog. Sino ka? Anong nangyari sa'yo? Napapikit siya ng mariin. Huminga ng malalim. 1, 2, 3. Pagmulat niya, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin. 1 linya, 2 linya, 2 malinaw, hindi mapagkakailanlan at brutal na linya. Positibo. Ang hangin ay naubos sa kanyang mga baga. Ang lakas ay nawala sa kanyang mga binti. Napaluhod siya sa sahig. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang sigaw na gustong kumawala. Ang pregnancy test ay nahulog mula sa lababo at gumulong sa sahig na parang isang sentensya ng kamatayan. Hindi, hindi, hindi. Paulit-ulit na sinasabi ng kanyang isip. Ngunit ang katotohanan ay nakatitig sa kanya mula sa sahig. Isang katotohanang hindi na niya matatatakasan. Ang bunga ng isang gabing pagkakamali. Ang binhi ng kanilang kasalanan. Ito ngayon ay totoong nabubuhay sa loob niya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaluhod doon sa malamig na sahig ng banyo habang ang kanyang mundo ay gumuho at naging abo. Isang katok sa pinto sa labas ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Isang katok na pamilyar at mabigat. Natigilan siya. Hindi siya maaring magkamali. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ng kanyang mga luha at pilit na inayos ang sarili. Inilagay niya ang pregnancy test sa bulsa ng kanyang duster. Bawat hakbang palabas ng banyo ay parang isang paghakbang sa bitayan. Pagbukas niya ng pinto, naroon nga siya. Si Amihan. Mas payat ito. Mas magulo ang buhok. Ang mga mata nito ay puno ng pagod at pagsisisi. Nay, sabi nito, ang boses ay paos. Hindi nagsalita si Diwa. Tumingin lang siya. Ang puso ay parang isang bato sa kanyang dibdib. Patawarin niyo po ako, Nay, sabi ni Amihan. Yumuko. Sa lahat. Sa pag-alis ko. Sa nangyari. Duwag po ako. Natakot ako. Pero hindi ko na po kaya. Hindi ko kayang malayo dito. Hindi ko kayang iwan kayo. Patawad po. Ang amihan na nagsusumamo sa harap niya ay ang amihan na dapat sanay kanyang aaluin. Ngunit paano? Paano niya ito aaluin kung siya mismo ay wasak? Paano niya ito haharapin kung sa loob niya ay dala-dala niya ang isang sikretong magbabago sa lahat? Hindi siya kumibo. Ang mga salitang gustong sabihin ni Amihan ay tila nagiging pader sa pagitan nila. Nay, magsalita po kayo. Parang awa niyo na. Pakiusap nito. Bago pa man makahanap ng salita si Diwa, isang boses mula sa kanilang likuran ang bumasag sa tensyon. Aba, himala. Nagbalik na pala ang alibughang manugang. Si Beatrice. Nakatayo ito sa may tarangkahan. Ang mga mata ay matalim na parang isang agila. Pinapalipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Anong drama ito? Tanong nito habang naglalakad palapit. At ikaw naman, Diwa? Sabi nito. Tinititigan siya mula ulo hanggang paa. Nanliit ang mga mata nito
na para bang may napansing kakaiba. Namumutla ka, lalo kang pumayat. May sakit ka ba? Umiwas ng tingin si Diwa, napahawak ng hindi sinasadya sa kanyang tiyan. Isang maliit na kilos, ngunit hindi ito nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Beatrice. Nakita nito ang paghawak na yon. Isang ngisi, malamig at mapanguyam, ang sumilay sa mga labino nito. Parang may iba sa'yo, Diwa, sabi ni Beatrice, ang boses ay mababa at puno ng kahulugan. Mayroon ka bang inililihim sa akin? Ang hangin sa pagitan nilang tatlo ay halos pwedeng hiwain sa sobrang bigat. Para kay Amihan, ang pagbabalik niya na dapat sana'y maging isang tahimik na paghingi ng tawad kay Diwa ay naging isang eksena sa harap ng pinakatusong manonood sa lahat. Si Tia Beatrice. Ang tanong ni Beatrice ay parang isang palasong tumama sa gitna ng kanilang dalawa. Mayroon ka bang inililihim sa akin? Nakita ni Amihan ang pamumutla ni Diwa, ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito sa gilid ng duster. Nakita niya ang takot. At sa isang iglap, ang lahat ng pagsisisi niya ay napalitan ng isang damdamin ng pagprotekta. Tia Bea, sabi ni Amihan, ang boses ay matatag, humaharang sa pagitan ni Beatrice at Diwa. Pumunta po ako rito para kausapin si Nanay. Kung pwede po sana, bigyan niyo muna kami ng pagkakataong mag-usap. Tinaasan siya ng kilay ni Beatrice, ngunit tila nakita nito ang determinasyon sa kanyang mga mata. Sige, sabi nito, ang boses ay puno ng panunuya. Mag-usap kayo. Tutal, mukhang marami nga kayong dapat pag-usapan. Naglakad ito palabas ng tarangkahan, ngunit hindi lumayo. Nagkunwari itong may kinakausap sa telepono, ngunit ang mga mata ay nanatiling nakabantay sa kanila. Nang makapasok na sila sa loob at maisara ang pinto, hinarap ni Amihan si Diwa. Ang lakas ng loob niya kanina ay biglang naglaho. Nay, anong ibig sabihin ni Tia? Anong nangyayari sa inyo? Tanong niya. Ang boses ay nagmamakaawa. Hindi sumagot si Diwa. Umupo ito sa isang silya. Ang tingin ay nasa sahig. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay hindi ang biyena na kilala niya. Ito ay isang taong basag na basag. Lumuhod si Amihan sa harap nito. Nay, parang awa niyo na. Kausapin niyo ako. Ano man yan, haharapin natin. Magkasama tayo. Doon na bumuhos ang mga luha ni Diwa. Mga luhang tahimik ngunit mabigat. Dahan-dahan, nanginginig. Idinukot nito ang isang bagay mula sa bulsa ng kanyang duster. Isang maliit, puting bagay na gawa sa plastik. Inilapag niya ito sa palad ni Amihan. Tinitigan ito ni Amihan. Isang pregnancy test. At sa maliit na bintana nito, 2 linyang kulay rosas ang tila sumisigaw sa kanya. 2 linya. Ang isip niya ay biglang nawalan ng laman. Blanko. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang 2 linya. Umaasang maglalaho ang isa. Umaasang namamalikmata lang siya. Paano? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang pabulong na tanong na puno ng pagkalito. At pagkatapos, na parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo, bumalik ang alaala. Ang bagyo, ang dilim, ang alak, ang mga luha, ang yakap, ang halik, ang pagkakamali. Napaupo siya sa sahig, ang likod ay sumandal sa pader. Ang katotohanan ay isang malaking sampal na gumising sa bawat himaymay ng kanyang katauhan. Hindi totoo yan, sabi niya, umiiling. Sinusubukang itanggi ang isang bagay na nasa harap na niya. Gusto ko ring isipin yan, Han, sabi ni Diwa. Ang boses ay basag. Pero, totoo. Totoo ito. Napasabunot si Amihan sa kanyang buhok.
Ang pagkakasala, ang kahihiyan, ang bigat. Ito na yata ang parusa sa kanila. Ang bunga ng kanilang kahinaan ay isang buhay na hindi nila pinlano, isang sikretong sisira sa lahat. Nasa gitna sila ng kanilang sariling impyerno nang biglang magring ang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ay matinis at nakakabingi, isang panghihimasok mula sa labas ng mundo. Nag-atubili si Diwa na sagutin ito, ngunit nagpatuloy ito sa pagring mapilit. Dahan-dahan siyang tumayo at sinagot ang tawag. Hello? Ilang segundo ng katahimikan. At pagkatapos, narinig ni Amihan ang boses mula sa kabilang linya. Malakas at malinaw, puno ng nakalalasong kagalakan. Boses ni Beatrice. Congratulations, Diwa! Balita ko, magkakaanak ka na raw ulit. Nako, ang bilis naman kumalat ng magandang balita. Sikat na sikat ka na sa buong ilog, huni. Nabitawan ni Diwa ang telepono. Bumagsak ito sa sahig ng may malakas na kalabog. Ang mukha niya ay nawalan ng lahat ng kulay. Naintindihan na ni Amihan. Si Beatrice, nakita nito. Narinig. At ngayon, isinabog na nito ang kanilang kahihiyan sa buong bayan. Ang sumunod na mga oras ay isang malabong panaginip, isang bangungot. Nag-umpisa ang mga tawag sa telepono mula sa mga kamag-anak. Mga text message na puno ng pag-uusig. Sa labas ng kanilang bahay, ang mga kapitbahay na dati bumabati sa kanila ay nagbubulungan na lang habang dumadaan. Ang mga tingin ay puno ng paghusga. Ang kanilang bahay ay naging isang kulungan. At sila, ang dalawang bilanggo. Pagsapit ng gabi, isang kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Isang kamag-anak ang tumawag, isang emergency family meeting. Sa bahay ng mga Salcedo, walang takas. Pagpasok nila sa malaking bahay, pakiramdam ni Amihan ay para silang mga kriminal na haharap sa firing squad. Naroon ang lahat, ang mga tiyo at tiya niya, ang mga pinsan, at sa gitna ng sala, nakaupo sa kanyang trono, si Beatrice. Ang mukha ay isang maskara ng kabanalan at galit. Maupo kayo, sabi ng asawa ni Beatrice. Ang boses ay malamig, walang nagsalita. Ang lahat ay nakatingin sa kanila. O mas tamang sabihin, kay Diwa. Diwa! Nagsimula si Beatrice. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng kamandag. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Totoo ba ang naririnig ko? Hindi makasagot si Diwa. Nakayukulang ito. Ang mga kamay ay magkahawak sa kanyang kandungan. Nanginginig. Sumagot ka. Sigaw ni Beatrice. Totoo. Pabulong na sagot ni Diwa. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat at pagkadiri ang narinig ni Amihan mula sa mga naroroon. At sino? Tanong ni Beatrice, kahit alam na niya ang sagot. Sino ang ama ng bastardo na yan? Ang salitang bastardo ay tumama kay Amihan na parang isang suntok sa sikmura. Nang hindi pa rin sumagot si Diwa, tumayo si Beatrice at lumapit dito. Hindi ka sasagot? Walang hiya ka. Pinuno mo ng kahihihiyan ang pangalan ng kapatid ko, ang pangalan ng pamilyang ito. At hindi pa yon sapat, dinungisan mo pa ang alaala ng sarili mong anak. Bawat salita ay isang latigo. Nakikita ni Amihan ang pagyanig ng mga balikat ni Diwa. Ang babaeng ito, na nawalan na ng lahat, ay pinapatay pa ulit sa harap ng kanilang mga mata. Ano ka bang klase ng ina? Pagpapatuloy ni Beatrice, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong sala. Hindi ka nanawa sa sarili mo? Sa sarili mong manugang? Sa asawa ng sarili mong anak? Anong tawag dyan? Kasuklam-suklam. Kadiri. Nakatungo lang si Amihan. Ang kahihiyan ay parang isang kumunoy na humihila sa kanya pababa. Gusto niyang magtago, gusto niyang maglaho, ngunit nang marinig niya ang isang pigil na hikbi mula kay Diwa, isang bagay sa loob niya ang nagbago. Ang kumunoy ng kahihiyan ay biglang natuyo at napalitan ng isang nag-aapoy na galit.
Galit hindi kay Diwa, kundi sa lahat ng mga taong humuhusga sa kanila. Nakita niya si Diwa hindi bilang biyenan niya, hindi bilang ina ni Sinag, kundi bilang isang babae. Isang babaeng nag-iisa, nasasaktan at dinudurog. At sa tabi nito, siya, ang lalaking kasama nito sa pagkakamali. Ang lalaking dapat sana'y poprotekta rito. Tama na, bulong niya. Anong sabi mo? Tanong ni Beatrice. Tumayo si Amihan. Sa unang pagkakataon, inangat niya ang kanyang ulo at sinalubong ang mga mata ng lahat. Sabi ko, tama na, may ulit niya. Ang boses ay mas malakas na ngayon. Nagulat ang lahat sa kanyang biglaang pagbabago. Hinawakan niya ang kamay ni Diwa. Malamig ito at nanginginig. Hinigpitan niya ang hawak dito. Isang pisikal na pagpapahayag ng kanilang pagkakaisa sa gitna ng dilubyo. Tumingin siya ng diretso kay Beatrice. Ang takot sa kanyang mga mata ay wala na. Ang natira na lang ay isang matigas na determinasyon. Tama na. Sigaw niya ang boses ay umalingaw-ngaw, puno ng lahat ng galit at sakit na kinimkim niya. Oo, buntis siya at ako ang ama. Pananagutan namin ito. Ang buong silid ay nabalot ng isang nakakabiminging katahimikan. Lahat ng mga mata ay nakatutok sa kanila, sa kanilang magkahawak na mga kamay, sa kanilang pag-amin. Sa sandaling iyon, alam ni Amihan na wala ng atrasan. Itinawid na nila ang isang linya at ang tanging daan na lang ay pasulong. Magkasama. Ang sigaw ni Amihan sa bahay ng mga Salcedo ay hindi isang deklarasyon ng pag-ibig. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. At sa isang digmaan, laging may mga talunan. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Diwa ang buong bigat ng kanilang pagkatalo. Ang dating bulungan ng mga kapitbahay ay naging isang nakakabinging katahimikan. Walang nang bumabati, walang nang nangungumusta. Kapag lumalabas siya para magtapon ng basura, ang mga bintanang dati bukas ay nagsasara. Ang mga taong naglalakad sa kalsada ay biglang tumatawid sa kabila para lang maiwasan siya. Ang kanilang bahay ay naging isang isla na papaligiran ng isang dagat ng paghusga. At sila ni Amihan ang 2 taong stranded dito. Ngunit sa gitna ng pag-iisa, may isang bagay na nagbago. Ang pader ng pagkailang sa pagitan nila ay gumuho na. Ang kanilang pagkakamali at ang pag-amin ni Amihan ay pumanday ng isang kakaibang bigkis. Hindi na sila biyenan at manugang na nakatira sa iisang bubong. Sila ay 2 taong magkakampi laban sa buong mundo. Si Amihan ang naging kalasag niya. Ito ang namamalengke. Ito ang humaharap sa matatalim na tingin. Pag-uwi nito, wala itong ikinukwento tungkol sa mga pang-aalipusta na natatanggap nito. Ngumingiti lang ito at inaabot sa kanya ang mga pinamili. Sa mga kilos na yon, nakikita ni Diwa ang isang pananagutang hindi na nito tinatakbuhan. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga gamit sa sala, biglang nagsalita si Diwa. Han, sabi niya, ang boses ay mahina, ngunit matatag. Kailangan na siguro nating ayusin ang mga gamit ni Sinag. Napahinto si Amihan sa kanyang ginagawa. Ang kwarto ni Sinag, ang kaisa-isang lugar sa bahay na hindi nila ginagalaw. Ang santuwaryo. Bakit po, Nay? Tumingin si Diwa sa kanya. Ang mga mata ay malungkot, ngunit determinado. Dahil kailangan na nating harapin, hindi pwedeng habang buhay tayong mabubuhay sa anino niya, lalo na ngayon, na may darating na iba. Napahawak siya sa kanyang tiyan, naintindihan ni Amihan, tumango ito. Isang tahimik na pagsang-ayon sa isang bagay na pareho nilang kinatatakutan, ngunit alam nilang kailangan. Magkasama silang pumasok sa silid. Ang amoy ng sampagita mula sa shampoo ni Sinag ay humina na, ngunit naroon pa rin. Isang malungkot na paalala. Nagsimula sila sa aparador.
Maingat nilang tiniklop ang mga damit, ang mga bestida, ang mga blusa. Bawat damit ay may dalang alaala. Bawat isa ay isang maliit na patalim sa kanilang mga puso. Ito po yung suot niya nung una kaming lumabas, sabi ni Amihan, hawak ang isang simpleng dilaw na bestida. Ngumiti si Diwa ng mapait. Naalala ko yan. Hindi ka raw niya makakalimutan dahil para ka raw sikat ng araw. Nagpatuloy sila sa katahimikan. Ang mga alaala ay nagsasayaw sa kanilang paligid. Habang nililinis ni Amihan ang ilalim ng kama, narinig ni Diwa ang isang tunog. Isang pagkalabog ng isang bagay na mabigat. Ano yan, Han? Mula sa ilalim ng kama, inilabas ni Amihan ang isang maliit na baul na gawa sa kahoy. Maalikabok ito at tila matagal nang hindi nabubuksan. Hindi ko po ito nakita dati, sabi ni Amihan. Inilapag nila ito sa gitna ng sahig at umupo sa paligid nito. Nagkatinginan sila, isang pag-aatubili, isang takot sa kung ano ang maaaring laman nito. Dahan-dahang binuksan ni Diwa ang takip. Ang nasa loob ay mga karaniwang gamit ng isang dalaga, mga luma niyang litrato noong high school, mga friendship bracelet, mga liham mula sa mga kaibigan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, may dalawang bagay na nakakatago. Isang maliit na journal na may disenyong mga bituin at isang nakatuping papel na mukhang galing sa isang ospital. Kinuha ni Amihan ang papel. Habang binubuklat niya ito, unti-unting nagbago ang kanyang mukha. Ang kulay ay nawala rito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Ano yan? Tanong ni Diwa. Kinakabahan. Hindi sumagot si Amihan. Nanginginig ang kamay na iniabot nito ang papel kay Diwa. Binasa niya ang mga nakasulat, mga teknikal na salita, mga petsa. Ngunit isang parirala ang tumatak sa kanyang isipan na parang isang branding na bakal. Final diagnosis, spontaneous abortion. Ang petsa. 4 na buwan bago ang aksidente. Napahawak si Diwa sa kanyang bibig. Nakunan siya? Tumango si Amihan. Ang mga mata ay puno ng sakit at pagkalito. Hindi niya sinabi sa akin, hindi ko man lang alam. Ang anak niya, ang masayahin niyang anak, nagdadalamhati pala ng mag-isa. Dinala niya ang isang sikretong napakabigat ng walang nakakaalam. Kaya pala, bulong ni Diwa, naaalala ang mga panahong napapansin niyang matamlay si Sinag. Ngunit isinasawalang bahala lang niya ito bilang pagod sa trabaho. Ang kanilang pagluluksa ay biglang nagkaroon ng panibagong lalim. Isang sakit na hindi nila alam na naroon pala. Nanginginig, kinuha ni Diwa ang journal. Baka narito ang sagot, sabi niya. Binuksan niya ito. Ang mga unang pahina ay puno ng masayang sulat kamay ni Sinag. Mga pangarap nila ni Amihan, mga plano para sa hinaharap. Ngunit habang lumilipat ang mga pahina, nag-iiba ang tono. Natagpuan nila ang isang entry na may petsang tumutugma sa medical report. Nawala na siya. Ang anghel namin, nawala na. Hindi ko pa man lang siya nayayakap. Paano ko sasabihin kay Han na nabigo ako? Paano ko sasabihin kay nanay na hindi ko naibigay ang apo na pinapangarap niya? Ang sakit. Ang sakit-sakit. Tumulo ang luha ni Diwa sa pahina. Niyakap siya ni Amihan. Pareho silang umiiyak para sa isang apo at isang anak na hindi nila nakilala at para sa sakit na tiniis ni Sinag ng mag-isa. Nagpatuloy sila sa pagbabasa. Ang mga sumunod na entry ay puno ng kadiliman. Ang bigat. Parang may isang itim na ulap na laging nakasunod sa akin. Ngumingiti ako sa labas, pero sa loob, nalulunod ako. Sabi ni Jen, napapansin daw niyang lagi akong malungkot. Sabi ko, pagod lang. Ayokong maging pabigat sa kanila. Lalo na kay Han, lalo na kay nanay. Ito pala ang dahilan. Ito ang lihim ni Sinag. Ang bigat na kanyang dinala hanggang sa huling sandali. Nakarating sila sa pinakahuling pahina, ang petsa.
Isang araw bago ang aksidente, ang sulat kamay ni Sinag ay magulo. Tila minadali. Pagod na ako. Pagod na pagod na. Araw-araw, pumapasok ako sa trabaho, tinitingnan ang construction site sa tapat. Ang ingay, ang gulo. Pakiramdam ko, mas nagiging delikado roon. May mga naririnig akong kwento mula sa mga trabahador. Baka ito na ang isang paraan para makatakas. Napatigil si Diwa sa pagbabasa. Tumingin siya kay Amihan. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong tanong. Ang parehong nakakakilabot na hinala na biglang sumibol sa kanyang puso. Isang paraan para makatakas. Anong ibig sabihin na noon? Isang pagtakas mula sa sakit? Isang pagpapatiwakal? O isang pagtakas mula sa isang panganib na nakita niya? Ang aksidente na inakala nilang isang simpleng trahedya ay biglang nagkaroon ng isang bagong, mas madilim na anino. Ang mga salita ni Sinag sa journal ay naging isang tinik sa isipan ni Amihan. Baka ito na ang isang paraan para makatakas. Hindi na siya mapakali. Ang dating bigat ng pagluluksa ay napalitan ng isang bagong bigat, ang bigat ng pagdududa. Sa gabi, hindi siya makatulog. Pinagmamasdan niya si Diwa habang natutulog ito sa kabilang kama na inilagay nila sa sala. Ang tiyan nito ay bahagya ng umuumbok. Isang bagong buhay ang parating, ngunit ang isang buhay na nawala ay humihingi ng katarungan. Kailangan niyang malaman ang totoo. Para kay Sinag, para sa kanilang anak na hindi pa isinisilang, para sa kanilang dalawa ni Diwa. Kinabukasan, bago pa man magising si Diwa, tahimik na siyang umalis ng bahay. Ang kanyang destinasyon, ang lugar kung saan natapos ang lahat. Ang construction site ay nabakuran na at sarado sa publiko. Ang malaking tarpaulin na nag-aanunsyo ng proyektong itinatayo ay kupas na at punit-punit. Ang mga damo ay nagsisimula ng tumaas. Ang buong lugar ay may aura ng isang libingan. Pinara niya ang kanyang motorsiklo sa di-kalayuan at naglakad palapit. Nakita niya ang isang siwang sa bakod na yero. Walang nagbabantay. Dahan-dahan siyang pumasok. Sa loob, ang lahat ay tahimik. Ang mga kalawangin na bakal, ang mga sako ng semento na nabasa na ng ulan at tumigas, ang mga pundasyong hindi natapos. Lahat sila ay mga piping saksi. Naglakad siya patungo sa lugar kung saan sinabing bumagsak ang isang bahagi ng scaffolding. Tumingala siya. Kahit na maliwanag ang araw, pakiramdam niya ay madilim ang lugar na yon. Sinubukan niyang isipin ang huling sandali ni Sinag. Ang takot, ang sakit. Napapikit siya at napakuyom ng kanyang mga kamao. Ang pagbisita sa lugar na ito ay hindi nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Sa halip, pinagtibay nito ang kanyang determinasyon. May mali. Nararamdaman niya iyon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Umalis siya roon na may isang plano sa isip. Kailangan niyang mahanap ang mga taong dating nagtatrabaho dito. Naalala niya ang isang pangalan na madalas ikwento ni Sinag, si Mang Cardo, ang foreman na palaging nagbibigay sa kanya ng malamig na tubig kapag napapadaan siya sa site. Gamit ang ilang koneksyon mula sa kanyang dating trabaho, nahanap niya ang address nito sa kabilang baryo. Kinagabihan, pinuntahan niya ito. Nadatnan niya si Mang Cardo sa labas ng maliit nitong bahay, nag-aayos ng sirang upuan. Ang lalaki ay nasa mga 50 anyos. Ang balat ay sunog sa araw. Ang mga braso ay matipuno pa rin. Mang Cardo? Tawag ni Amihan. Nag-angat ng tingin ang matanda. Sa una, hindi siya nakilala nito. Ngunit nang magpakilala si Amihan bilang asawa ni Sinag, biglang nagbago ang anyo ng mukha nito. Isang anyo ng pagkagulat, awa, at takot. Iho, sabi nito, tumitingin sa kaliwat kanan na para bang may nakikinig. Pumasok ka muna. Sa loob ng maliit na sala, pinaupo siya ni Mang Cardo. Nagtimpla ang asawa nito ng kape. Pasensya na kayo, sir.
sabi ni Mang Cardo, hindi makatingin ng diretsyo. Nabalitaan namin ang nangyari. Nakikiramay kami. Salamat po, sagot ni Amihan. Mang Cardo, may gusto lang po sana akong itanong tungkol po sa aksidente. Biglang naging tensyonado ang matanda. Matagal na yon, iho. Mas mabuti pang kalimutan na. Hindi ko po makakalimutan. Giit ni Amihan, ang boses ay matatag. Mang Cardo, nabasa ko po ang isinulat ng asawa ko bago siya mamatay. Isinulat niyang delikado ang lugar na yon. May mga naririnig daw siyang kwento mula sa mga trabahador. Ano po ang mga kwentong yon? Nagbuntong hininga si Mang Cardo. Tumingin ito sa asawa na tumango lang sa kanya na parang nagbibigay ng permiso. Delikado yon, iho. Pag-amin nito sa wakas. Delikado dahil sa pagtitipid. Yung mga materyales na dapat sana'y primera klase, pinalitan ng mas mura. Yung mga bakal, substandard. Yung mga safety harness na dapat ay sapat para sa lahat, bilang lang. Ilang beses na naming sinabi sa engineer, pero ang laging sagot sa amin, sumunod na lang kayo. Ang bawat salita ni Mang Cardo ay isang kumpirmasyon sa mga hinala ni Amihan. Sino po ang may-ari ng kumpanya, Mang Cardo? Umiling ang matanda. Hindi ko alam ang pangalan, iho, pero alam kong malaking tao, makapangyarihan. Kaya nga pagkatapos ng aksidente, lahat kami pinatahimik, binigyan ng kaunting pera at sinabihang huwag nang magpakita kailanman. Nagpasalamat si Amihan at umalis. Habang nagmamaneho pa uwi, ang kanyang isip ay parang isang nag-aalab na apoy. Pagtitipiid, substandard na materyales, pinatahimik. Hindi ito simpleng aksidente. Ito ay pagpapabaya. Ito ay krimen. Ngunit sino ang nasa likod nito? Kinabukasan, ginamit niya ang kaunting natitira sa kanilang ipon. Nagjapunta siya sa isang internet cafe sa bayan. Nanginginig ang mga daliri niya habang nagtatype sa keyboard. Una niyang hinanap ang mga balita tungkol sa aksidente. Ang lumabas ay ang mga opisyal na ulat. Isang freak accident, isang unfortunate tragedy. Walang binanggit tungkol sa mga safety violation. Walang sinisisi. Ang kaso ay isinara na. Isang malinis na cover-up. Nagpatuloy siya sa paghahanap. Sa pagkakataong ito, mas simple ang kanyang search query. Construction Company Ilog Huni. Lumabas ang ilang mga resulta, mga maliliit na kontratista. Ngunit isang pangalan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang pangalan ng pinakamalaking proyekto sa kanilang bayan. Ang mismong gusaling itinatayo kung saan namatay si Sinag. Nag-click siya sa isang article tungkol sa groundbreaking ceremony nito. May mga litrato, ang mayor, ang mga konsehal, at ang mga developer. Tinitigan niya ang caption sa ilalim ng isang litrato ng isang grupo ng mga nakasuit na lalaki. The project is headed by the prestigious Salcedo Construction Group, owned by the family of businessman Antonio Salcedo. Salcedo. Ang apelyido ay parang isang kulog na dumagundong sa kanyang tainga. Pamilyar. Masyadong pamilyar. Nanginginig, nag-type siya ulit. Antonio Salcedo Beatriz Salcedo. Ang resulta ay lumabas sa loob lang ng isang segundo. Isang society page article. Isang litrato ng isang mag-asawa sa isang party. Ang lalaki, si Antonio Salcedo, nakangiti sa kamera. At ang babaeng nakakapit sa braso nito, suot ang isang mamahaling kwintas, ay walang iba kundi ang hipag ni Diwa. Ang tiyahin niya. Si Beatriz. Napasandal si Amihan sa kanyang upuan. Ang ingay ng internet cafe, ang pag-click ng mga keyboard, ang tawanan ng mga kabataan, ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagkabog ng kanyang puso. Salcedo Construction Group, ang kumpanya ng asawa ni Beatriz. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakakakilabot na larawan. Ang pagbisita ni Beatriz,
pagkatapos ng libing. Ang pagpupumilit nitong paalisin siya. Ang galit. Ang pagkakalat ng balita tungkol sa pagbubuntis ni Diwa. Hindi iyon dahil sa moralidad. Hindi iyon dahil sa kahihiyan. Iyon ay dahil sa takot. Takot na baka may matuklasan sila. Takot na baka lumabas ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Sinag. Ang kanilang paghusga ay hindi isang krusada para sa kabanalan. Ito ay isang desperadong pagtatangka na ilihis ang atensyon, na sirain ang kanilang kredibilidad, na ibaon ang isang maruming sikreto. Ang pag-uwi ni Amihan ay parang pag-uwi ng isang sundalo mula sa isang madugong labanan. Pagod, sugatan, ngunit may dalang isang katotohanang mas matalim pa sa anumang sandata. Naabutan niya si Diwa sa sala, nagtutupi ng mga damit pambata na ibinigay ng isa sa iilang kaibigan na hindi pa rin tumatalikod sa kanila. Ang tiyan nito ay mas malaki na ngayon, isang maliit na burol ng pag-asa sa gitna ng kanilang kalbaryo. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang nabahiran ng anino nang makita ni Diwa ang anyo sa mukha ni Amihan. Han, anong nangyari? Tanong niya. Ang pag-aalala ay agad na gumuhit sa kanyang mukha. Hindi nagsalita si Amihan. Umupo siya sa tapat nito, inilabas ang kanyang cellphone at ipinakita ang litrato ni Beatrice at ng asawa nito mula sa society page. Pagkatapos, ipinakita niya ang article tungkol sa Salcedo Construction Group. Nay, nagsimula si Amihan. Ang boses ay mababa at puno ng isang galit na hindi pa naririnig ni Diwa mula rito. Ang kumpanyang may-ari ng construction site. Ang kumpanyang responsable sa pagkamatay ni Sinag ay pag-aari ng asawa ni Tia Bea. Ang mga salita ay parang mga bato na isa-isang bumagsak sa tahimik na silid. Kinuha ni Diwa ang cellphone. Tinitigan niya ang mga litrato, ang mga pangalan. Ang kanyang isip ay pilit na pinagdudugtong ang lahat. Ang mga alaala ay bumalik sa kanya na parang isang mabilis na pelikula. Ang pagbisita ni Beatrice pagkatapos ng aksidente, ang pag-aalok nito ng tulong pinansyal kapalit ng hindi pagsasampa ng kaso. Ang pag-aakala niyang yon ay awa, iyon pala ay pagbili sa kanilang katahimikan. Ang pag-atake nito sa kanila nang lumabas ang balita tungkol sa pagbubuntis, ang paggamit nito sa kanilang pagkakamali bilang isang sandata. Lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan, isang palabas. Kaya pala, bulong ni Diwa, ang cellphone ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Kaya pala ganoon na lang ang galit niya sa atin. Hindi dahil sa tingin niya ay makasalanan tayo, kundi dahil takot siya. Takot siyang malaman natin ang totoo, dugtong ni Amihan, na ang pagkamatay ni Sinag ay hindi aksidente. Pagpapabaya nila ang pumatay sa kanya. Napahawak si Diwa sa kanyang dibdib. Ang sakit ng pagluluksa ay bumalik. Ngunit ngayon ay may kasama na itong bagong damdamin. Isang matinding pagkasuklam. Ang babaeng humuhusga sa kanya, ang babaeng tumawag sa kanya na makasalanan at walang hiya, ay mas marumi pa pala kaysa sa inaakala niya. Ang mga kamay nito na nagtuturo sa kanila ay may bahid ng dugo ng sarili niyang pamangkin. Ang tunay na halimaw, sabi ni Diwa. Ang boses ay malamig na parang yelo. Sa gitna ng kanilang pagkabigla, isang malakas na busina ng kotse ang narinig nila mula sa labas. Isang mamahaling itim na SUV ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Mula rito, bumaba si Beatrice. Nagkatinginan si Diwa at Amihan. Isang tingin ng pag-unawa. Tila naramdaman ng halimaw na ang kanyang lungga ay natuklasan na. Papasukin mo siya, Han. Utos ni Diwa. Ang kanyang pagkataranta ay napalitan ng isang kakaibang katatagan. Pagpasok ni Beatrice, hindi na nito suot ang maskara ng kabanalan. Ang mga mata nito ay matalim at puno ng pagbabanta. Hindi ito umupo. Nanatili itong nakatayo sa gitna ng kanilang sala na parang isang general
Nasusuriin ang kanyang mga kalaban. Mukhang may bago kayong pinagkakaabalahan, sabi nito. Ang tingin ay dumapos sa mga damit pambata bago bumalik sa kanila. Balita ko, nagtatanong-tanong ka raw, amihan? May karapatan po akong malaman ang totoo, sagot ni amihan, hindi nagpapatinag. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Beatrice. Ang totoo? At ano ang gagawin mo sa katotohanan? Isusumbat sa akin? Magdedemanda? May pera ba kayo? May kapangyarihan? Sino ang maniniwala sa dalawang makasalanan na gumawa ng kahalayan sa ilalim ng iisang bubong? Hindi tungkol sa pera ang laban na ito, Beatrice, sabi ni Diwa, tumatayo. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya ang hipag sa pangalan nito. Walang tiya, walang paggalang. Tungkol ito sa buhay na kinuha ninyo. Natigilan si Beatrice sa kanyang sinabi. Tila hindi niya inaasahan ang direktang komprontasyon. Wala kaming kinuha. Mabilis na sagot nito. Ngunit may bahid ng kaba sa kanyang boses. Aksidente ang nangyari. Aksidente bang tawagin ang paggamit ng substandard na materyales para makatipid? Tanong ni amihan. Aksidente bang tawagin ang pagbili sa katahimikan ng mga trabahador? Ang mukha ni Beatrice ay namutla. Ang kanyang kumpiyansa ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Wala kayong pruweba, sabi nito. Mayroon kaming journal ni Sinag, sagot ni Diwa. At meron kaming mga testimonya. Maghanap lang kami ng tamang abogado. Lalabas din ang lahat. Doon, nagbago ang anyo ni Beatrice. Ang pagbabanta ay naging desperasyon. Lumapit ito kay Diwa. Magkano? Tanong nito. Ang boses ay halos pabulong. Magkano ang kailangan ninyo para manahimik? 5 milyon? 10? Sabihin niyo lang. Bibigyan ko kayo ng bagong buhay. Malayong malayo sa lugar na ito. Kalimutan niyo na ang lahat. Eto na. Ang alok. Ang pagtatangkang takpan ng pera. Ang isang krimen. Tinitigan ni Diwa ang babaeng nasa harap niya. Ang babaeng dati niyang tinitingala bilang isang matatag na pundasyon ng kanilang pamilya. Ngayon, ang nakikita niya lang ay isang duwag na babaeng nagtatago sa likod ng kanyang kayamanan. Hindi nabibili ng pera ang buhay ng anak ko, sagot ni Diwa. Ang bawat salita ay mabigat. Nang marinig ang pagtanggi, ang desperasyon ni Beatrice ay naging purong galit. Ang tunay nitong kulay ay lumabas. Kung ganoon, sabi nito, ang boses ay naging isang malamig na higing. Piliin ninyo ang mahirap na paraan. Sa tingin ninyo, sino ang paniniwalaan ng korte? Kayo, na tinitingnan ng buong bayan bilang mga immoral? O kami, na iginagalang at tinitingala? Sisirain ko kayo. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko para siguraduhin hindi kayo mananalo. At ang batang yan, sabi nito, itinuturo ang tiyan ni Diwa. Sisiguraduhin kong hindi ninyo mapapalaki ng matahimik. Habang buhay, dadalhin niya ang dungis ng mga magulang niya. Isusumpa niya ang araw na isinilang siya. Ang banta ay hindi na tungkol sa kaso. Ito ay isang banta sa kanilang kinabukasan. Sa kinabukasan ng kanilang anak. Matapos sabihin iyon, tumalikod si Beatrice at nagmarch sa palabas. Naiwan si Diwa at amihan sa isang nakakabinging katahimikan. Ang kanilang maliit na tagumpay sa pagtuklas ng katotohanan ay biglang naging abo. Oo, alam na nila ang totoo. Ngunit tama si Beatrice, sa isang mundong pinapatakbo ng pera at kapangyarihan, ano ang laban ng katotohanan? Tumingin si Diwa kay amihan. Ang mga mata ay puno ng isang bagong uri ng takot. Ito na ang kanilang all is lost moment. Ang sandali kung kailan ang kalaban ay tila napakalaki at imposible ng talunin. Ang pagpili ay malinaw. Ang katarungan para sa patay o ang kapayapaan para sa isisilang. Hindi natin siya maaaring isakripisyohan.
Sabi ni Diwa, hinahaplos ang kanyang tiyan. Anong gagawin natin, Nay? Tanong ni Amihan. Ang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Tumingin si Diwa sa labas ng bintana, sa daan palabas ng ilog huni. Sa isang iglap, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na hindi tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagtakas. Aalis tayo, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit hindi nag-aalinlangan. Aalis tayo sa lugar na ito. Itatakas natin siya. Ang desisyon ni Diwa na umalis ay hindi isang desisyon ng pagkatalo. Sa halip, ito ay isang pagpili. Isang pagpili sa buhay kaysa sa paghihiganti. Isang pagpili sa kapayapaan kaysa sa isang digmaang alam nilang hindi nila maipapanalo. Ngunit bago sila umalis, may isang huling bagay siyang kailangang gawin. Hindi para sa kanila, kundi para kay Sinag. Isang huling pagharap. Isang huling pagpapatawad. Linggo ng umaga. Ang araw kung kailan ang buong ilog huni ay nagtitipon sa simbahan. Ito ang araw kung kailan ang mga banal at ang mga nagbabalat kayo ay nagsasama-sama sa ilalim ng iisang bubong. Sigurado po ba kayo rito, Nay? Tanong ni Amihan habang naghahanda sila. Isinuot niya ang kanyang pinakamalinis na polong shirt. Si Diwa naman ay nagsuot ng isang simpleng bestidang itim, ang kulay ng kanyang pagluluksa. Ngunit ang kanyang tindig ay tuwid at matatag. Kailangan nating itong gawin, Han, sagot ni Diwa. Inaayos ang kwelyo ng damit ni Amihan. Kailangan nating umalis dito na walang galit sa ating mga puso para sa anak natin. Habang naglalakad sila papasok sa bakuran ng simbahan, ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanila. Ang mga bulungan ay nagsimula na namang gumapang na parang mga ahas sa damuhan. Ngunit ngayon, hindi na sila apektado. Ang kanilang mga balikat ay tuwid. Ang kanilang mga ulo ay nakataas. Hindi sila naglalakad bilang mga makasalanan, kundi bilang mga taong may dalang isang katotohanang mas mabigat pa sa lahat ng kanilang mga husga. Nakita nila ang pamilya Salcedo na nakaupo sa kanilang karaniwang pwesto sa harap. Si Beatrice, nakasuot ng puti, ay tila isang anghel. Kung hindi mo lang alam ang itim na kaluluwang nagkukubli sa loob. Nang makita sila nito, isang anino ng pagkagulat at inis ang dumaan sa mukha nito bago ito muling ngumiti ng mapakla. Hindi sila umupo sa likod. Sa halip naglakad sila sa gitnang pasilyo at umupo sa isang bakanteng upuan. Ilang hanay lang ang layo mula sa mga Salcedo. Isang tahimik na pagpapahayag na hindi na sila natatakot. Ang misa ay naging isang malabong ingay sa pandinig ni Diwa. Hindi siya nakikinig sa sermon ng pari. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malaking krus sa altar. Doon, tahimik siyang nanalangin. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kaluluwa ng kanyang anak. At para sa kapatawaran. Kapatawaran para sa kanyang mga kaaway at kapatawaran para sa kanyang sarili. Nang matapos ang misa, ang mga tao ay nagsimulang maglabasan. Ito na ang sandali. Hinawakan ni Diwa ang kamay ni Amihan. Halika na. Naglakad sila, hindi palabas ng simbahan, kundi palapit sa pamilya Salcedo, na nooy nakikipagkwentuhan sa ilang miyembro ng parokya. Nang makita sila ni Beatrice na papalapit, agad itong nagpaalam sa kanyang mga kausap. Ang asawa nito, si Antonio, ay tumayo sa kanyang tabi. Ang mukha ay isang blangkong pader. Anong ginagawa ninyo rito? Mahinang tanong ni Beatrice. Ang boses ay puno ng pagbabanta. Hindi sumagot si Diwa. Sa halip, tumingin siya sa mga magulang ni Beatrice at ni Antonio, mga matatandang iginagalang sa kanilang komunidad. Tito, tita, bati ni Diwa. Ang boses ay kalmado at magalang. Ang lahat ng tao sa kanilang paligid ay napahinto, nakikiramdam. Walang sumagot.
Ang tensyon ay halos masahi sa sobrang kapal. Huminga ng malalim si Diwa. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nag-akusa. Sa halip nagsalita siya mula sa puso ng isang ina. Nandito po kami hindi para manggulo. Simula niya. Nandito kami para magpaalam. Aalis na po kami sa Ilog Huni. Isang bahagyang paggaan ang nakita niya sa mukha ni Beatrice. Isang maliit na tagumpay. Ngunit hindi pa tapos si Diwa. Pero bago po kami umalis, pagpapatuloy niya, ang kanyang tingin ay matatag na nakatuon kay Beatrice at Antonio. Meron lang po kaming gustong sabihin. Alam na po namin ang katotohanan. Alam na namin ang lahat tungkol sa pagkamatay ni Sinag. Ang nangiti sa mukha ni Beatrice ay naglaho. Ang mukha ni Antonio ay nanigas. Hindi po kami humihingi ng pera, sabi ni Diwa. Hindi rin po kami magsasampa ng kaso dahil alam namin na walang anumang halaga o parusa ang makakapagbalik sa buhay ng aming anak. At alam din namin na ang paghihiganti ay lason lamang na sisira sa kinabukasan ng aming isisilang na anak. Ang mga salita niyang iyon ay tumama sa mga nakikinig na parang isang malakas na sampal. Ang katotohanan na ibinato ng walang galit ay mas mabigat pa pala kaysa sa anumang sigaw. Ang tanging hiling lang po namin ay kapayapaan, sabi niya. Kapayapaan para sa amin. At sana mahanap niyo rin ang kapayapaan sa inyong mga konsensya. Dahan-dahan, kinuha niya mula sa kanyang bag ang journal ni Sinag. Hindi niya ito ibinato, hindi niya ito iwinasiwas. Maingat niya itong inilapag sa kamay ng ina ni Beatrice. Ito po, sabi niya. Basahin niyo po. Ito po ang huling mga salita ng inyong apo. Ito ang sakit na tiniis niya ng mag-isa. Ito ang katotohanang pilit ninyong itinatago. Ang matandang babae ay napatingin sa journal. Pagkatapos ay sa sarili niyang anak, ang mga mata ay puno ng isang tanong na hindi masabi. Si Beatrice at Antonio ay natigilan. Walang salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Ang kanilang mga kasinungalingan ay hinubaran sa harap ng lahat, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng isang tahimik na katotohanan. Paalam na po, sabi ni Diwa. Hinawakan niya ang kamay ni Amihan at sa harap ng lahat ng mga matang nakatingin sa kanila, mga matang dati puno ng paghuhusga, ngunit ngayoy puno na ng pagkalito at pagdududa, tumalikod sila. Habang naglalakad sila palabas ng simbahan, palabas sa bakuran, at palabas sa kanilang lumang buhay, isang kakaibang gaan ang naramdaman ni Diwa. Ito ang gaan ng pagpapalaya, ang gaan ng pag-alis sa isang pasanin na hindi na niya kailangang dalhin. Ang laban ay tapos na. Hindi sila nanalo sa paraang inaakala ng mundo. Ngunit sa kanilang mga puso, alam nilang sila ang tunay na nagwagi. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang isang panaginip. Pagkatapos ng kanilang huling pagharap sa simbahan, wala nang gumambala sa kanila. Ang pamilya Salcedo ay tila nilamon ng lupa. Ang dating maingay na bayan ng Ilog Huni ay naging isang tahimik na saksi sa kanilang pag-alis. Ibinenta nila ang bahay at lupa sa isang malayong kamag-anak sa napakamurang halaga. Hindi na mahalaga ang pera. Ang mahalaga ay ang makalaya. Habang nag-iimpake, ang bawat gamit na kanilang inilalagay sa kahon ay isang piraso ng nakaraan na kanilang binibitawan. Para kay Amihan, ito ay isang masakit ngunit kinakailangang proseso. Ang pag-alis sa bahay na ito ay ang huling pagpapaalam niya kay Sinag, hindi bilang asawa, kundi bilang isang alaala na habang buhay niyang dadalhin sa kanyang puso. Ang huling gabi nila sa bahay ay ginugol nila sa katahimikan, walang nang masyadong gamit. Isang kutsyon na lang sa sahig at 2 bag na puno ng kanilang mga damit at kaunting mahahalagang bagay. Bago sila matulog, may isang huling bagay silang ginawa. Kinuha nila ang nag-iisang naka-frame na litrato ni Sinag na itinabi nila. Isang litrato kung saan ito nakangiti ng napakatamis, ang mga mata,
ay nagniningning. Sa tabi nito, inilagay ni Diwa ang isang sariwang bulaklak ng sunflower na pinitas niya mula sa hardin ng isang mabait na kapitbahay. Ang mga butong itinanim nila ni Amihan ay hindi sumibol, ngunit ang alaalang iniwan nito ay mananatili. "Paalam anak," bulong ni Diwa, hinahaplos ang salamin ng litrato. "Paalam, mahal," sabi naman ni Amihan. At sa unang pagkakataon, ang kanilang pamamaalam ay hindi na puno ng sakit at pagsisisi. Ito ay isang pamamaalam na may kasamang kapayapaan. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, iniwan na nila ang susi sa ilalim ng paso at naglakad palabas ng tarangkahan sa huling pagkakataon. Walang lingon-likod. Ang kanilang paglalakbay patungong Kanlungan Ulap ay mahaba. Mula sa tricycle, sumakay sila ng bus na dumaan sa mga pamilyar na tanawin ng kapatagan. Habang papalayo sila, pakiramdam ni Amihan ay unti-unting gumagaan ang bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat kilometrong kanilang nilalakbay ay 1 kilometro papalayo sa sakit, sa paghusga, at sa mga multo ng kahapon. Nakatingin lang siya kay Diwa na nakasandal sa bintana. Tahimik na pinagmamasdan ang mga nagdaraang tanawin. Ang mukha nito, bagamat may bakas pa rin ng kalungkutan, ay mayroon ng kislap ng pag-asa. Nakita niya kung paano nito protektahan ang kanyang tiyan sa tuwing may lubak, isang likas na kilos ng isang ina. At sa sandaling iyon, sa loob ng umaandar na bus, sa gitna ng mga estranghero, naramdaman ni Amihan ang isang malinaw at hindi mapagkakailanlang damdamin. Hindi ito pag-ibig na romantiko. Hindi rin ito simpleng responsibilidad. Ito ay isang malalim na paghanga at paggalang, isang pangako na hindi niya iiwan ang babaeng ito at ang batang dinadala nito. Anuman ang mangyari, sila na ang kanyang pamilya. Pagkalipas ng ilang oras, nagsimulang umakyat ang bus sa mga palikulikong daan ng kabundukan. Ang mainit na hangin ay napalitan ng isang malamig at sariwang simoy. Ang tanawin sa labas ay naging luntiang mga puno ng pino at mga bundok na nakatago sa likod ng manipis na ulap. "Malapit na tayo," sabi ni Amihan. Itinuturo ang isang maliit na karatula sa gilid ng daan. "Welcome to Kanlungan Ulap." Ang pangalan pa lang ay nagbigay na sa kanila ng ginhawa. Isang kanlungan, isang lugar para sa mga kaluluwang pagod na naghahanap ng mapagtataguan sa gitna ng mga ulap. Pagbaba nila sa bus, isang payapang mundo ang sumalubong sa kanila. Ang Kanlungan Ulap ay isang maliit na baryo na nakatayo sa gilid ng isang bundok. Ang mga bahay ay simple, karamihan ay gawa sa kahoy. Ang mga tao ay kakaunti at ang kanilang mga ngiti ay totoo. Walang mga matang mapanghusga. Tanging ang dalisay na pagtanggap ng mga taong namumuhay ng simple. Sinundan nila ang direksyon na ibinigay sa kanila ng kanilang kaibigan. Sa dulo ng isang maliit na daanan, naroon ang kanilang magiging bagong tahanan. Isang maliit na kubo na gawa sa kahoy at kawayan, nakaharap sa isang malawak na tanawin ng mga bundok at lambak. Walang nagsalita. Huminga lang sila ng malalim. Ang hangin ay malinis. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang ihip ng hangin sa mga puno ng pino. "Ito na," bulong ni Diwa. Ang mga mata ay nangingilid sa luha. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng pasasalamat. Habang iniaakyat ni Amihan ang kanilang 2 bag sa loob ng kubo, nanatili si Diwa sa labas, nakatingin sa papalubog na araw. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel, rosas at lila. Isang tanawing matagal na niyang hindi napapansin. Inilapag ni Amihan ang mga gamit at lumapit sa kanya. Tumayo ito sa kanyang tabi, magkasamang pinagmamasdan ang kagandahan sa kanilang harapan. "Magiging maayos din ang lahat dito, Nay," sabi ni Amihan. "Alam ko, Han. Alam ko," sagot ni Diwa.
habang nakatayo sila roon, sa gitna ng katahimikan at kagandahan ng kalikasan. Isang bagay ang biglang naramdaman ni Diwa mula sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang bahagyang paggalaw, isang maliit na sipa. Napahawak siya sa kanyang tiyan, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sorpresa at kagalakan. "Ano yon, Nay?" tanong ni Amihan. Napansin ang kanyang reaksyon. Kinuha ni Diwa ang kamay ni Amihan at inilagay ito sa kanyang tiyan. "Hintayin mo," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa pananabik. Ilang sandali ng paghihintay. At pagkatapos, naramdaman din ito ni Amihan. Isang maliit, ngunit malakas na paggalaw. Ang unang senyales ng buhay. Ang unang hello mula sa kanilang anak. Napatingin si Amihan kay Diwa. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng kahihiyan na kanilang pinagdaanan ay biglang naglaho. Ang natira na lang ay ang purong milagro na kanilang nararamdaman sa ilalim ng kanilang mga palad. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay, malaya, at hindi pilit na ngiti ang sumilay sa kanilang mga labi. Sabay sila, isang ngiti na nagsasabing, sa wakas, nakauwi na sila. Lumipas ang 5 taon. Sa kanlungan ulap, ang oras ay tila may sariling ritmo. Mas mabagal, mas payapa. Dito, ang bawat araw ay hindi sinusukat ng orasan, kundi ng pagsikat at paglubog ng araw, ng pagbuka ng mga bulaklak at ng paglaki ng isang batang lalaki na may mga matang kasing liwanag ng mga bituin. "Inay! Inay! Tingnan mo po!" Napangiti si Diwa habang pinagmamasdan ang kanyang anak na tumatakbo palapit sa kanya. Hawak nito sa maliit na kamay ang isang kulisap na bagong tuklas. Ang buhok nitong itim at makapal ay magulo, ang pisngi ay may bahid ng lupa, at ang nangiti ay abot tenga. "Ano yan, anak?" tanong ni Diwa. Lumuluhod para maging kapantay nito. "Isang salagubang po," sabi ni Itay. "Maswerte raw po yan," hiraya. Iyon ang ipinangalan nila sa kanya. Isang salitang Tagalog na ang ibig sabihin ay ang bunga ng pag-asa at pangarap. At iyon nga siya. Ang kanilang pangarap na hindi nila inasahan. Ang kanilang pag-asa na isinilang mula sa pinakamadilim na gabi. "Nasaan ang itay mo?" tanong ni Diwa, habang marahang inaalis ang dumi sa pisngi ng anak. "Nasa likod po, gumagawa ng upuan para kay Lola Ising." Ang kanilang maliit na kubo ay isa na ngayong tunay na tahanan. Sa harap, meron silang isang hardin na puno ng mga gulay at bulaklak. At sa isang espesyal na sulok, nakatayo ng matatag at taas noo ang isang hilera ng mga nagniningning na sunflower, palaging nakaharap sa araw. Natuto na si Diwang magtanim ulit. Si Amihan naman ay natagpuan ang kanyang sarili sa pagkakarpintero. Ang kanyang mga kamay, na dati humahawak lang ng batuta bilang security guard, ay natutong humubog ng mga magagandang muebles mula sa mga kahoy na pino. Kilala na siya sa buong baryo bilang si Kuyahan, ang magaling na karpintero. Ang kanyang mga gawa ay matibay at pulido, gaya ng pundasyon ng bago nilang buhay. Lumabas si Amihan mula sa likod bahay. Pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Ang katawan niya ay mas matipuno na ngayon. Ang kanyang mga braso ay mas malakas. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala na ang anino ng lungkot. Napalitan na ito ng isang kalmadong liwanag. Ang liwanag ng isang taong natagpuan na ang kanyang lugar sa mundo. "Oh, andyan na pala ang 2 paborito kong lalaki," bati ni Diwa. Lumapit si Amihan at hinalikan ito sa noo. Isang kilos na naging natural at puno ng pagmamahal sa paglipas ng mga taon. "Tapos na ang upuan ni Lola Ising. Bukas, Hiraya, tulungan mo akong ihatid, ha?" "Opo, Itay," masiglang sagot ng bata. Habang naghahanda si Diwa ng kanilang hapunan,
Sariwang gulay mula sa hardin at isdang inihaw ni amihan, ang kanilang maliit na pamilya ay kumikilos sa isang ritmong perpekto at payapa. Walang pilitan, walang pagkailang. Ang kanilang relasyon ay hindi na kailangang pangalanan. Hindi na sila biyenan at manugang. Sila ay inay at itay. Sila ay dalawang taong pinagbuklod ng isang di pangkaraniwang pangyayari, natutong magpatawad at piniling bumuo ng isang pamilya mula sa mga durog na piraso ng kanilang nakaraan. Pagsapit ng gabi, matapos nilang patulugin si Hiraya, naupo silang dalawa sa maliit na beranda sa labas. May daladalang tasa ng mainit na salabat. Ang langit sa kanlungan ulap ay isang palabas. Dahil walang mga ilaw ng syudad, ang milyon-milyong bituin ay tila abot kamay. Naaalala mo pa ba, Nay? Biglang sabi ni amihan, nung unang gabi natin dito, ngumiti si Diwa. Oo naman, yung unang sipa ni Hiraya. Noon, ang tanging nasa isip ko lang ay ang makatakas, pagpapatuloy ni amihan. Pero habang tumatagal, napagtanto kong hindi tayo tumakas. Sa halip, umuwi tayo. Tumingin si Diwa sa kanya. Ang mga mata ay nagniningning sa liwanag ng mga bituin. Tama ka. Umuwi tayo sa isang lugar na hindi natin alam na para pala sa atin. Katahimikan. Isang komportableng katahimikan. Minsan, naiisip mo pa ba siya? Mahinang tanong ni amihan. Alam ni Diwa kung sino ang tinutukoy nito. Hindi na nila kailangan pang banggitin ang pangalan. Si Sinag ay isang presensya na laging naroon, hindi bilang isang multo, kundi bilang isang anghel, isang bituin. Araw-araw, sagot ni Diwa. Pero hindi na masakit. Kapag tinitingnan ko si Hiraya, nakikita ko ang mga mata mo. Pero kapag ngumingiti siya, nakikita ko ang ngiti ng nanay niya. Ate, pagtatama ni amihan, ngumiti. Kapag nagkukwento tayo, lagi nating sinasabing ate Sinag mo. Tama, ate Sinag niya, sabi ni Diwa. Hindi natin siya kinalimutan, Han. Natuto lang tayong mabuhay kasama ang alaala niya ng may kapayapaan. Siguro, iyon na rin ang gusto niya para sa atin. Tumango si amihan, kinuha ang kamay ni Diwa at marahang pinisil ito. Ang kanilang mga palad ay magaspang na. Kay Diwa mula sa paghahardin, kay amihan mula sa pagkakarpintero. Ang mga ito ay mga kamay na nagpapatunay ng kanilang mga pinagdaanan at ng buhay na kanilang binuo. Hiraya, narinig nilang sigaw ng bata mula sa loob. Tila nananaginip. Nagkatinginan sila at sabay na natawa. Mukhang kailangan ka na ng pangarap natin, sabi ni amihan. Tumayo si Diwa. Bago siya pumasok sa loob, humarap siya muli sa kalawakan. Salamat anak, bulong niya sa mga bituin. Isang pasasalamat hindi lang para kay Sinag, kundi para sa lahat ng nangyari. Sa sakit, sa pagkakamali, sa paghilom. Dahil kung hindi dahil sa mga yon, hindi sila makakarating dito. Sa kanilang kanlungan, pagpasok niya sa silid, nakita niya si Hiraya na mahimbing nang natutulog. Sa tabi nito, may isang maliit na upuang kahoy na ginawa ni amihan at sa ibabaw nito, ang paboritong libro ng bata, isang libro tungkol sa mga bituin. Umupo si Diwa sa gilid ng kama at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Inay? Antok na tanong ni Hiraya, bahagyang iminumulat ang mga mata. Shh! Matulog ka na, anak. Inay? Bulong nito ulit. Alin po sa mga bituin si Ate Sinag? Napangiti si Diwa. Itinuro niya ang bintana, kung saan sa gitna ng di mabilang na mga tala, may isang bituing nagniningning ng mas maliwanag kaysa sa lahat. Iyon siya, anak, sabi ni Diwa. Ang boses ay puno ng pagmamahal. Iyong pinakamaliwanag. Palagi siyang nandyan. Binabantayan niya tayo. Ipinikit ni Hiraya ang kanyang mga mata nang may ngiti sa labi. At sa payapang gabi ng kanlungan ulap, sa ilalim ng tingin ng mga bituin, ang kanilang pamilya na isinilang mula sa isang trahedya
ay natagpuan sa wakas ang kanilang walang hanggang kapayapaan. At dito po nagtatapos ang kwento ni Diwa, Amihan at Hiraya sa kanlungan ng mga tala. Ang kanilang paglalakbay ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral na ang tunay na pag-ibig at pamilya ay hindi laging perpekto o naaayon sa pamantayan ng lipunan. Minsan, ito ay matatagpuan sa gitna ng ating mga pagkakamali, sa ating kakayahang magpatawad at sa tapang na bumangon mula sa pinakamatinding pagbagsak. Ito ay ang pagbuo ng isang tahanan, hindi mula sa mga material na bagay, kundi mula sa mga durog na piraso ng ating puso na pinagdugtong ng pag-asa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa kanilang kwento. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Diwa at Amihan? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil mahalaga po sa amin ang inyong mga saloobin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa pusong muling umiibig.